mga kababayan, ito punta na tayo dito sa ating topic na pag-uusapan. Kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon dati ng rigudon doon po sa Senado na kung saan mga kababayan, ang akala ni former Senate President Mig Zubiri mga kababayan na kakampihan siya ni Bato de la Rosa. Pero ang ending mga kababayan, tinraidor siya nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga nauso yung payakap ni Bato doon sa asawa ni former Senate President Mig Zubiri, na kung saan 'di ba nagsalita pa nga at naglabas ng sama ng loob etong si Mig Zubiri patungkol po dun sa ginawa ni Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, eto kasi yung isang patunay na talagang yung karma talaga mabilis. Alam niyo kung bakit? Dahil yung inaasahan ni Bato de la Rosa na mga kasama niya sa Senado na kukonsintihin yung ginawa nila nung panahon na sila pa ang nasa kapangyarihan ay hindi po nangyari. Bakit mga kababayan? Kasi kung makikita ninyo, ayon po dito sa quote-in-quote na nakita natin, ang sabi kasi dito, Senators on ICC's request for transcript of Senate inquiry on drug war. Ngayon mga kababayan, ito po yung sabi ni Senate President. Ito natalakay na natin ito noong nakaraan, pero ibabalik natin ngayon kasi kahit si Senator Coco Pimentel nagbitaw din pala ng salita. Ibig sabihin, hindi lang isang senador mga kababayan yung pumapabor na maisapubliko yung transcript or pinag-usapan mga kababayan doon sa Senado noong nagkaroon ng hearing. Ano po na naimbitahan etong si Duterte. Bagamat napanood na natin mga kababayan, bagamat napanood na natin on live yung hearing na yon, pero hindi natin alam na baka may iba pang napag-usapan na kung saan mga kababayan hindi lang nakuhanan ng kamera. Pero ngayon kung titingnan natin, ang sabi dito ni Senate President Chis Escudero, isinapubliko na namin yan. Kung may manghihingi ng ICC man o kung sino man na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. Ngayon mga kababayan, ibig sabihin, kung sakali man na i-certify ito para sa ICC mga kababayan, walang problema kay Senate President Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, ito naman yung sagot or ito yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel naman. Sabi dito, this will be able to all if they want to certify true copies because they need this for legal purposes. We will also give them certified true copies. Ibig sabihin, wala din problema mga kababayan kay Senator Coco Pimentel kung ibibigay yung transcript mga kababayan or yung certified true copies kahit mapa-ICC man or kung kanino man na tao. So ibig sabihin, dalawang senador yung nagsasabi na walang problema na isapubliko etong transcript na ito. Kaya nga kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba naging maingay etong si Bato de la Rosa? Sa social media, naging maingay siya mga kababayan sa media at sunod-sunod yung mga pa-interview niya at mga paliwanag niya. Ngayon kung matatandaan nyo, may isa kasing quote-in-quote na talagang tumatak sa isipan ng publiko nung nagpapaliwanag etong si Bato de la Rosa at sumasagot patungkol po sa sinabi ng dalawang senador na kasamahan niya. Ngayon, ang sabi ni Bato de la Rosa, walang problema sa kanya, pero sa akin, mukhang may problema. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa kung sakali na yung transcript mga kababayan ay isi-certified. At isa sa publiko. Wala naman daw problema doon ka na Senate President, pero pagdating daw kay Bato de la Rosa, may problema daw mga kababayan. So ngayon, nakita natin na may isa pa palang interview etong si Bato de la Rosa. Pero nakikita rin natin dito mga kababayan na yung ginawa ni Bato de la Rosa dun sa mga kasamahan niya dati, lalo na kay former Senate President Mig Zubiri, bumabalik sa kanya ngayon. Kasi siguro mga kababayan, kaya nag-iingay etong si Bato de la Rosa, pakiramdam niya betrayed. Pakiramdam niya na napagtaksilan siya at pakiramdam niya mga kababayan, ipinagkakanuno siya ng mga kasamahan niya. Kasi yung mga kasamahan niya pumapayag na maisapubliko etong transcript mga kababayan na napag-uusapan dun sa buong hearing na naimbitahan etong si Duterte. Kasi kung titingnan naman natin, kahit wala naman etong transcript, nasa publiko na nga. Kasi di ba napanood nga natin yung hearing pero hindi natin alam na baka may napag-usapan pa na hindi lang talaga nakuhanan ng camera. Kaya mahalaga din mga kababayan etong transcript na ito. Kaya nga kung makikita ninyo, noong nagsalita etong dalawang senador, gano'n na lamang katindi ang pagpapaliwanag at pagpapa-interview ni Bato de la Rosa
sa media, mga kababayan. Kasi nga, nakakaramdam na siya ng matinding takot at kaba. Bakit? Kasi kahit sino pwedeng kumuha nito, mga kababayan eh. Kahit sino, hindi naman ito yung ano, kasi baka akala nung iba, mismong ang Senado ang magbibigay. Ano po sa ICC, hindi po ganon. Kasi ang sinasabi naman po dito, kung iintindihin lamang po natin, kahit sino pwedeng kumuha ng certified copies nitong transcript, mga kababayan. Lalo na kung gagamitin po ito for legal. So ibig sabihin, kahit si former Senator Trillanes pwede siyang kumuha. Kahit si Attorney Conti, mga kababayan, na representative ng mga biktima ng AJK or nung drug war ni Duterte, pwede silang kumuha at pwedeng sila yung magbigay dun sa ICC. Ano po? So ngayon, mga kababayan, eto pakinggan natin yung mga paliwanag ni Bato de la Rosa. Eto 2 days ago etong interviewing ito, pero hindi lang ito gaanong napanood ng mga kababayan natin. Ano po, kasi yung views nito konti lang, mga kababayan. Pero ikinikredit po natin ito sa Newswatch Plus PH. Kanila po yan. Hindi pa yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So ngayon, mga kababayan, eto panoorin natin kung paano maghugas kamay etong si Bato de la Rosa at kung paano niya depensahan yung mga naging paliwanag ni Duterte dun po sa naging pagdinig ng Senado, mga kababayan, na kung saan maraming naibulgar etong si Duterte. Ano po, so ngayon, ito i-play na po natin. Senator De La Rosa, thank you for granting this interview. Thank you, good morning sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating lahat. Senator, simulan po muna natin sa your reaction naman po sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nagbigay na raw po siya ng kopya ng transcript ng Senate hearing at Quadcom hearing sa ICC. Is this concerning for you, sir? No, I'm not concerned. Ang tanong ko lang is saan siya kumuha ng authority para makapag-transmit ng official transcript of records sa House of Representatives. Okay. Binigyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? So yan ang tanong ko. How about sa Senate, sir? Because I remember Senate President Cheese Escudero saying na isi-certify ng Blue Ribbon Committee yung transcript or kung manghingi man po yung public ng access into it. Kung manghingi ang ICC po ng kopya, would you oppose yung pagbibigay po ng certified true copy ng transcript ng hearings po sa ICC? Kasi napakaganda ng tanong dito kung haharangin ba ni Bato de la Rosa o kung maghahabol ba siya kung sakali na magbibigay ng certified true copies ng transcript etong Senado, mga kababayan, dun po sa ICC. Pero liliwanagin po natin ito, mga kababayan, na uulitin ko, hindi po ito yung tipong ang Senado ang magbibigay sa ICC. Kung hindi, ang sinabi ni Senate President, kahit sino pwedeng kumuha ng certified copies ng transcript. Pwera na lamang kung gagamitin po ito legally. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Well, if that is the decision of the leadership of the Senate, then I will try. I will try to ask for clarification from him. Why? Knowing that ICC has no jurisdiction over the Philippines. So I will ask him why. But if I will be overruled, then what can I do? I am only one voice in the wilderness as far as the Senate is concerned. But still, I am going to ask him why. Pero hindi nyo po pipigilan or hahayaan nyo kung anong maging desisyon po nila kung magbibigay man sila ng kopya sa ICC po once manghingi man yung ICC. Well, as I have said, my position is that ICC has no jurisdiction over us. Wala silang jurisdiction. So that would be my basis for opposing that move. Kasi, mga kababayan, iyan yung laging sinasabi ni Bato de la Rosa, wala daw jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Pero kung pagbabasihan natin, ito lagi ko naman sinasabi sa inyo, nagsalita etong si Secretary Boying Remulla at sinasabi niya, mga kababayan, na oo, wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa at hindi nga tayo makikooperate, mga kababayan, pero hindi natin sila pwedeng pigilan mag-imbestiga. Lalo na, mga kababayan, since wala tayo sa ICC, yung pagrespeto ng Pilipinas sa ICC, kasi naandyan lang yan, mga kababayan, ay nandudun pa rin. Kahit wala na tayo sa ICC, pero nirerespeto pa rin natin yung hakbang na ginagawa ng ICC, kaya nga hindi natin sila pwedeng pigilan, mga kababayan. So ngayon, yung paninindigan ni Bato de la Rosa na walang ICC, mga kababayan, walang jurisdiction dito sa ating bansa,
Pero maliwanag naman sa sinabi ni Secretary Boying na hindi man tayo nakikioperate sa ICC pero hindi natin sila pwedeng pigilan na mag-imbestiga. At alam naman natin mga kababayan, kapag lumabas yung arrest warrant ng ICC, automatic idadaan yan sa Interpol, babagsak ng DOJ mga kababayan, and then kapag nakita ng DOJ na may probable cause, ibababa nila yan sa ating mga law enforcer. And then sila ang magbibigay kay Duterte nung arrest warrant or dito kina Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. In the form of objection, maybe. Senator Bato, dahil po sa mga naging Pagmasdan nyo mabuti si Bato de la Rosa, tingnan nyo mabuti. Makikita nyo sa mukha niya na takot siya mga kababayan na maibigay yung certified copies ng transcript or na pag-usapan dyan po sa Senado makarating sa ICC. Kaya kung makikita nyo, ganun na lang katindi mga kababayan ang pagpilit niya at pagdiin niya sa isipan ng publiko na walang jurisdiction ng ICC sa atin at yun daw yung pinaniniwalaan niya at pinanghahawakan niya. Kaya walang karapatan ng ICC mga kababayan na mag-imbestiga daw dito sa ating bansa. Pero hindi niya siguro alam na ang Pilipinas ay nire-respeto pa rin mga kababayan. Kahit na wala tayo sa ICC, nire-respeto pa rin natin ang ICC. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. testimonya, revelasyon, both sa Senate at sa House Quadcom hearings itong mga nakaraang linggo, do you feel na mas dumarami po yung mga naging materials, for example, ng ICC against those involved sa Duterte drug war? No, I don't think so. I don't think so. Okay. Depende yan. From whose point of view? Pag kunin mo ang point of view ng mga pro-ICC, ay tuwang-tuwa sila. Pero pag kunin mo naman yung point of view ng mga anti-ICC, ay tuwang-tuwa rin naman sila. At na-explain ng gusto ni Pangulong Duterte yung kanyang part sa war on drugs. So, yun nga, sabi nga niya is guilt is personal. So, that explains everything, Tristan. But would you say, sir, based on your assessment sa naging mga testimonya ni dating Pangulong Duterte, na justify niya ba yung pangangailangan ng drug war nung kanyang administrasyon? Kahit sinong tanungin mong Pilipino siguro, kahit sinong tanungin mo, kung kailangan ba talaga tayo mag-wage ng war on drugs, pagpasok ni Pangulong Duterte. If you can remember, that has been a part of his campaign promise nung tumakbo siyang presidente, na I will address the drug problem, the criminality problem of this. Hindi mga kababayan, sa totoo lang, nung tumatakbo si Duterte at nangako siya na lilinisin niya ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato, lahat naman tayo natuwa. Aminin natin yan mga kababayan. Lahat tayo natuwa. At nung nakita natin na unti-unti niya nga nililinis, tuwang-tuwa tayo mga kababayan. Pero sa likod nun, nung unti-unti na nating nalalaman ang dahilan kung bakit ginagawa yon ng dating administrasyon, unti-unti ring napapaltan yung tuwa na yon mga kababayan ng panghihinayang at sama ng loob. Bakit mga kababayan? Kasi kung titingnan po nating mabuti, ang tinamaan lang talaga nung panahon ng Duterte drug war, ng Duterte administration mga kababayan, yung mga pobreng katulad po natin. Okay lang sana mga kababayan kung pantay-pantay yung naging pagtugis nila nung panahon ng Duterte drug war. Kung yung si Michael Yang napapanagot mga kababayan, wala sanang problema Or yung mga kaalyado nitong si Digong na di umano na-allege sa ipinagbabawal na bato, wala sanang problema. Kaso nga lang ang problema, ang tinamaan lang talaga na karamihan na nagsuffer at nadamay, yung iba mga inosente at yung iba mga pobreng mamamayan na katulad po natin. At yung mga tinitingala at tiniting ng mga ulo, nakapagtago na. Nakaalis na ng bansa. At hanggang ngayon mga kababayan, hindi napapapanagot. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. This country. At siya'y nanalo. Pinili siya ng taong bayan because of that promise. So, natural. At saka hindi naman nangyari yung kanyang pangako. Marami lang ang binawian ng buhay. Pero nasaan ba tayo ngayon? May pinagbabawal na bato pa rin mga kababayan. May droga pa rin sa panahong ito ngayon. Dahil kung nalinis siya ng Duterte administration, naging matagumpay yung kanilang drug war, di sana wala nang ngayon. Wala nang ipinagbabawal na bato sa panahong ito ngayon. At hindi sana mga kababayan nakakahuli ang ating gobyerno, ang ating mga law enforcer ng bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato kung nalinis nila sa panahon nila. Kaso hindi Mga kababayan, yung pangakong 2 to 3 months,
wala na pa kulang. Ano po at wala naman talagang nangyari. Marami lang ang nagbuwis ng buhay nung panahon na yon at marami lang mga inosente ang nadamay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Finalmente, when he became the president, he had to deliver that promise. Ayun nga, deliver yung promise na yun. At tuwang-tuwa naman yung taong bayan. Yung kanyang approval rating ay napakataas dahil sa kanyang ginawang war on drugs. So, it explains everything. Na-justified yung kanyang pag-wage ng war on drugs. Okay, but I remember rin po na nagkaroon po kayo ng press briefing with other reporters last week wherein you said yung ibang mga sinabi niya ay posibleng maging quote incriminating. Do you stand by it? Meron po ba siya mga nasabi na incriminating, and at the same time, may mga nasabi rin po ba si Pangulong Duterte na sa tingin nyo ay hindi seryoso even under oath? Ang una lilinisin ni Bato de la Rosa yung pagdawit ni Duterte sa kanya na member siya ng DDS. Kahit pasabihin mga kababayan na yun po ay pagbibiro ni Duterte, tandaan po natin under oath po siya. Ano po, naka-under oath po ang dating presidente habang isinisiwalat niya at binabanggit niya ang mga pangalan ni Bato de la Rosa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yes, but meron siyang klaro-klaro yung kanyang hindi seryoso na pagsabi na yung sinabi niya na you don't need to look further beyond. Kung sino yung member ng death squad. Andyan, no? Yung senador ninyo. Ay, shoutout kay Ma'am Chaycher, kay Ma'am BM Beros Marilot, kay Ma'am Dolly Babies Megalab, shoutout sa inyo ha. I am sure he was joking. Very clear. At binawi naman niya later on. At yung sinabi niya na meron daw siyang death squad na mga sibilyan, na mga mayayaman na gustong mamanatiling tahimik yung syudad ng Davao. Pero tinanong siya kung sino-sino yung mga tao na yun. Patay na daw yung mga tao na yun. Maybe if they want to file a case against him for what? For whatever. Pwede lang magamit yun. But again, yung sinasabi niya, guilt is personal. Okay. Senator, sabi ho ng ICC, marami silang sources na pinagkukunan ng kanilang investigasyon pagdating po sa Duterte drug war. Pero they are also following or closely following the developments sa nagaganap po sa investigasyon sa Pilipinas. Your comment po sa naging pahayag ng International Criminal Court. They can do whatever they want. Wala tayong control over them. They can do whatever they want. But the fact remains that they have no jurisdiction over the Philippines. At pangalawa, yung sila mismo nagbabiolate sa kanilang article number 1 ng kanilang ng Rome Statute na kita nyo mga kababayan, naputulin muna natin dyan. Di ba mismong aminado si Bato de la Rosa, wala tayong control sa ICC. Kaya no, mismong nanggaling na sa kanyang bibig. Pero the more na sinasabi niya yung salitang wala tayong control sa ICC at wala tayong magagawa, doon naman niya lagi ipinapasok yung walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Pero gaya nga ng sabi ko, kahit walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, nire-respeto natin ang ICC kasi naging member tayo dati niyan. Ano po mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Complementarity. Yung complementarity clause na sinasabi. Bakit hindi ba gumagana ang ating criminal justice system dito? Gumagana naman. So bakit sila Hindi talaga. Hindi gumagana ang justice system natin nung panahon ng Duterte administration. Bakit mga kababayan? Dahil kung gumagana yan, eto pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali ha. Kung gumagana yan, di sana walang sunod-sunod na binabawian ng buhay at ang nangyayari, mga kababayan, yung mga tao na naa-allege sa ipinagbabawal na bato, sana pinuhuli sila, pinupusasan at ikinukulong. Sana ganun yung nangyayari. At wala sana mga patayan nung panahon na yon. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, kaya merong ICC ngayon kasi nakita nila na parang may problema sa justice system natin nung panahon ng Duterte administration. Kasi nga, yung mga tao na saglip na naa-avail yung due process ay hindi na nangyayari. Dahil nga mga kababayan, ang malimit nating marinig nung panahon na yon, nanlaban, kaya ganyan yung kinahantungan. Mga kababayan, si ganito nanlaban, kaya ayon, bumulagta na lang sa daan. Si ganyan nanlaban sa kanyang bahay, kaya ayon, na ng mga law enforcer natin, napatay. Gayon mga kababayan, kaya nga kung titingnan natin, kaya may ICC ngayon, kasi nakita nila na parang hindi nga gumagana
Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Pakialam. We don't need their complementary effort pagdating sa investigation. Dahil gumagana ang ating criminal justice system dito. Sir, meron na po bang any communication or contact from ICC sa inyo po personally so far? Noon, meron tumatawag sa office. May tumatawag sa office, pero in-ignore lang ng mga tao ko dahil hindi namin sigurado kung yun ba ay talagang authentic na ICC. Baka mga tao lang yun ni Trillanes na nagpa-ICC, kaya hindi sinagot ng aming mga tauhan sa opisina. Okay, sir. But do you remember ilang beses sila nag-attempt tumawag sa inyo and ano po yung exactly sinasabi nila to your office? Gusto lang daw nila akong interviewin. Kung pwede daw akong interviewin. Yun ang mga tao nagpakilalang ICC. Gusto lang daw nila akong Partida pa lang, sa cellphone pa lang mga kababayan, tumatawag yung di umano, taga-ICC ayon sa kanya. Kaso nga lang ang problema, ini-ignore ng kanyang opisina kasi nga baka daw mga tauhan ni former Senator Trillanes. Di ba kung matapang si Senator Bato de la Rosa at talagang wala siyang kinakatakutan at alam niya sa sarili niya na kahit kung sino pa man na mag-imbestiga sa kanya, kung alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan, kahit sino kaharapin niya. Pero ito mga kababayan, telepono pa lang, umiiwas na siya. Paano pa kaya kapag personal at face-to-face yung ginawang pag-iimbestiga sa kanya ng ICC? Ano po, di baka lalo nang nangatog ang tuhod ni Senator Bato de la Rosa? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? interviewin. Sir, during... Ako naman, kung magpapa-interview ako sa kanila, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us kapag tayo ay sumagot sa kanilang mga communication. We are very firm on our stand na they don't have jurisdiction over us. So why entertain them? Etong call, sir, na na-receive nyo from nagpapakilalang ICC, how many times, sir? And when? Hindi ko alam. Sa opisina ko ang nakakatanggap. This year Aking ba mga yan, sir? tao. This year ba yan, sir, or last year? This year lang ata yun. This year This lang. year? Okay. This Okay. year. Let's go back, sir, sa naging Senate hearing with the former president. Ang dami pong mga lumabas na story din. Yung mga sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, sabi nyo nga po, the mention of a death squad na for you, yung part na sinabi niyang pati senador kasama sa death squad ay baka nagbibiro lang po ang Pangulo. Meron din siya mga sinabi about panghikayat na manlaban yung mga EJK victims. At sabi nyo nga po, some might be incriminating. But during the hearing, sir, there were also instances na nagkakaroon ng palakpakan, ng parang tawanan, which Senator Coco Pimentel described as parang mga light moments. But for the families of the EJK victims, when we spoke to them, they don't find it light and they said that it's offending. How would you respond to that, sir, na sa mga naramdaman ng ibang resource person po doon sa hearing? Well, for them, for the victims, alleged victims of AJK ko, no? That was offending. But para doon sa mga biktima ng mga drug addict, mga drug pusher, yung mga nabiktima nila na mga na-rape, na mga pinatay, na mga drug personalities, ay kaya sila pumalakpak. Alam mo, sino-sino yung pumalakpak doon sa loob ng gallery? Hindi lang yung mga taga nanonood doon, pati yung mga waiter na nagsiserve ng pagkain doon sa Senado ay pumalakpak sa tuwa dahil alam nila gaano ka-importante yung war on drugs. Dahil siguro sila ay naging biktima rin ng mga drug addicts, sila ay natakot doon sa mga drug pushers noon, kaya siguro sila masaya nung nagsalita si Pangulong Duterte noon. So, you have to look at it Yun yung say ni Bato de la Rosa. Kasi ang tinatanong sa kanya mga kababayan dito, hindi niya naman sinagot yung tanong sa kanya eh. Ang sinagot niya dito mga kababayan, yung naging reaksyon ng mga tao daw kuno na pumalakpak dun sa loob mga kababayan at natuwa dun sa mga sinabi nitong si Duterte. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba nagsalita etong si Senator Risa Hontiveros na hindi biro-biro lang yung pinag-uusapan. Kahit sino talaga mga kababayan, lalo na yung mga pamilya ng inosenteng biktima. Ano po, yung pamilya ng mga inosenteng nadamay dun sa drug war ni Duterte talagang mau-offend. Kasi pakiramdam nila yung hustisyang inaasam-asam nila, pagdating sa Senado, pinagtatawanan lang. Mga kababayan, ngayon, proud pa si Bato de la Rosa na
na nagpalakpakan daw yung mga tao dun sa loob na parang naiinsulto mga kababayan. Kasi insulto yan dun sa pamilya ng mga biktima. Uulitin ko, ang pinagtatanggol natin dito hindi yung mga drug addict mga kababayan. Ang pinagtatanggol natin dito yung mga pamilya na naghahangad ng hustisya para dun sa mga kaanak nilang biktima lang ng drug war. Mga kababayan, ano po yung nadamay lang yung kanilang mga kamag-anak. Ano po ngayon, kung titingnan natin, proud pa si Bato de la Rosa na yung Senado nagpapalakpakan at natutuwa dahil yung isang research person na bagamat naging pangulo ng ating ng Republika ng Pilipinas nung nagdaang administrasyon ang nagsasalita, proud pa siya na yung Senado ginagawang katatawanan. Mga kababayan, yan ba yung isang senador na nasa tamang pag-iisip? Na ipagkakalandakan mo na yung mga waiter dun sa Senado, yung mga taong nanunood dun sa Senado ay ginagawang katatawanan, yung pinag-uusapan, yung mahalagang usapin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Both sides. Mm-mm. Well, sorry for those naging biktima kung ng alleged AJK, kung sila na-offend, pero masaya naman din yung karamihan na pumalakpak. Yun, dahil nga, proud pa. ramdam nila yung peace and order na idinulot ng war on drugs sa kanilang communities nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay, but was it proper, sir? Kasi parang yung isa niyo pong colleague, si Senator Risa Ontivero, sinabi niya killing should not be a laughing matter. Regardless po siguro kung ito ay tungkol sa EJK, but the main fact na ang iniimbestigahan po ay patayan or nagkaroon ng patayan. Yung environment na ganun, sir, do you feel na dapat mabago next hearing, na dapat i-control na po yung mga ganung reaction? Well, you cannot control people's reaction, no? Kung galit sila sa AJK, marami na magnatuwa doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Bakit mo kukontrolin? Gusto mo maging one side lang yung hearing na yung gustong prevailing situation sa loob ng Senado ay one-sided lang at doon lang makatutok sa alleged AJK victims? Hindi kasi ang punto kasi dito ni Senator Risa Ontiveros, kahit kailanman ay hindi nakakasaya or hindi dapat pinagtatawanan yung pagkitil ng buhay ng tao. Yun kasi mga kababayan ang pinupunto ni Senator Risa Ontiveros. Hindi naman niya kinokontrol yung komite dahil kung titingnan nyo naman mga kababayan, kontrolado ba ni Senator Risa Ontiveros yung komite? Mas kontrolado pa nga ni Duterte mga kababayan yung nagdaang Senate hearing kasi nakapagsalita siya na nakapagsalita doon, nakapagmura siya na nakapagmura doon. Kaya nga kung titingnan nyo yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi isang katawa-tawang bagay yung pagkitil ng buhay ng mga tao kaya walang dapat ikasaya. Mga kababayan, ano po? So ngayon parang ang pinapalabas kasi dito ni Bato de la Rosa, hindi daw makokontrol yung emosyon doon sa Senado. Hindi daw pwedeng kontrolin at maging one-sided lamang mga kababayan. Pero kung titingnan natin, mas nakontrol pa nga ni Duterte yung paggulong ng investigasyon dyan sa Senado kasi malaya siyang nakapagsalita at malaya siyang nakapagmura. Lahat ng gusto niya nangyari. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. How about yung mga victims sa mga drug personalities na yan? Papigilan mo ba yung kanilang saloobin kung sila'y natuwa kapag nagsalita si Pangulong Duterte? So yun, you have to be neutral pag nandyan ka. You let emotions go kung huwag mo pigilan yung mga tao. Otherwise, diktador ka kung yan ang gusto mo. Okay. Speaking of neutrality, sir, yung presence nyo po sa Senate hearing, kino-question din po ng ibang grupo. Yan. Maybe you want to respond po ito. For example, the National Union of People's Lawyers or NUPL said the Senate hearing was a platform for the accused. So ang tanong po ng iba, bakit po you and Senator Senator Bongo ay hindi nag-inhibit during the hearing? Ano po ang masasagot nyo? Because I spoke to Senator Pimentel and sinabi niya ang inhibition ay manggagaling sa individual. So for example, sa inyo po dapat manggaling if gusto nyo mag-inhibit. Yan. Bakit ako mag-inhibit? If I inhibit, that would be tantamount to disregarding the truth. Alam mo yung mga tao na gusto ako mag-inhibit doon sa hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila one-sided lang ang gusto nilang marinig. Yung side Hindi kasi mga kababayan, kaya pinag-i-inhibit siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagagamit niya yung pagiging senador niya para depensahan yung sarili niya.
At yung mga resource person, kita nyo naman kung paano niya itrato, di ba mga kababayan? Kitang-kita natin lahat yan kung paano niya itrato at tanungin yung mga resource person. Katulad na lamang nung babae mga kababayan na pinagsabihan niya na ipipin down niya mga kababayan. So ngayon kung titingnan nating mabuti, since sila yung subject ng pinag-uusapan, dapat talaga mag-inhibit sila. For delikadesa kasi yan. Kasi unang-una, sila yung dapat inuusig at hindi dapat sila yung nanguusig. Saan ka ba naman nagkatala? Ikaw yung dapat imbestigahan, pero ikaw yung nag-iimbestiga sa topic na ikaw dapat yung sumagot. Ganun mga kababayan, kaya nga dapat mag-inhibit siya. Ano po, at saka si Bongo. Dahil sila yung subject na dapat nga kung tutuusin, umuupo sila doon sa Senado for resource person, hindi para bilang isang senador na nag-iimbestiga. Dapat sila yung iniimbestigahan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lang sa mga nag-aakusa, hindi na pagbigyan yung side ng mga inaakusa. Tingnan mo, pag na-counter natin doon sa hearing, lumalabas na nagsisinungaling yung mga nag-aakusa. So, yan ba ang Kasi nga, senador ka, pinapasukan mo, nagsasalita pa lang yung mga tao, yung mga resource person, nagpapaliwanag pa lang, ini-interrupt mo na. Natural, makukuha mo, ma-hijack mo yung attention nila at mawawala yung sasabihin nila. Yun mga kababayan kasi nangyayari. Kaya nga kung makikita nyo, marami na tayo nasaksihan na ganyang hearing na talagang ganon ang diskarte ni Senator Bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. truth na gusto nila? Yung nakasiper yung bunganga? Yung truth na one-sided lang? Okay. Yun ba gusto nila? Yun ang mga tao na gusto mag-inhibit tayo. Yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Okay. But dun sir sa hearing po or sa future hearings, you'll act as both interpellator at resource person. Kasi po may mga nagtatanong din, ano po ba talaga yung magiging role nyo doon? Because last hearing, nagtatanong din po kayo, pero at the same time, sabi naman ni Senator Pimentel, if may gustong itanong sa inyo, pwede rin po because you're also a resource person. Dual po ba yung role nyo doon, sir? Yes, as I have said from the very beginning, I am offering myself to be interrogated by my colleagues. Sabi ko nga, throw me your questions and I'm willing to answer everything under the sun. Kahit anong tanong nyo, itanong nyo doon sa akin. At huwag kayo mag-alala. Kaya nga sabi ko, my presence there is twofold. One, being the chairman, being a member of that committee. Number two, being a resource person. I am offering myself as a resource person in that hearing because my name was frequently mentioned in the hearings in the other house. Senator? Sabi nga nung nag-comment dito, nagsasalita na naman itong commander ng death squad ng DDS. Ayan o. What's next? Gusto nyo bang dumalo pa ulit si dating Pangulong Duterte sa future Senate hearing sa drug war? Hindi mo na yung maimbita dahil nagsabi ng ASEA yung pinapauwi natin, wala na kaming question, sir. Tapos na, wala na gusto magtanong sa'yo. Umuwi ka na, pahinga ka na. Sabi na, no, tapusin natin ito. Ayaw ko na pabalik-balik dito dahil mahal na pamasahe sa aeroplano papuntang Manila, galing Davao. Tapusin natin ito. So, yun nga, exhausted. Lahat ng possible questions na kailangan itanong sa kanya ay exhausted na. Wala na kaming maitanong. Kaya what's the need? What's the need for him to appear in the next hearing? So mukhang hindi na kailangan siya mag-attend. Pero nakakapagtaka mga kababayan, nung nasa sa Senado ang tapang ni Duterte na talagang magstay doon, tapusin yung mga question sa kanya, pero pagdating sa investigasyon ng Quadcom, ang dami nilang pakulo. Mga kababayan, ayaw nilang umattend sa investigasyon na isinasagawa ng Quadcom. Pero pag dito sa Senado, di ba, ang lakas ng loob na sabihin ni Duterte na hindi, hanggang umaga tayo dito, tapusin natin to. Pero pagdating sa investigasyon at patawag ng Quadcom, takot na takot sila na umattend. Bakit? Dahil wala ba dun yung kaalyado? Wala ba dun magtatanggol katulad ni Bato de la Rosa? Kaya ayaw na ayaw umattend sa patawag ng Quadcom. Dahil kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, pagdating kasi dun talaga sa investigasyon ng Senado, nakita nyo naman, naiisa lamang yung tumitindig at talagang nagtatanong ng seryoso kay Duterte, etong si Senator Risa Hontiveros. Pero kung sa Kamara yan mga kababayan,
mas magigisa doon si dating Pangulong Duterte at talagang marami dong magtatanong na may lakas ng loob na tanungin itong si Duterte at paaminin about doon sa kapalpakan di umano ng kanyang drug war. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And kayo, sir, personally, sino pa ang gusto nyong makaharap at matanong sa susunod na hearing? Because again, based from my interview last week kay Senator Pimentel, he said i-schedule niya lang yung second hearing kapag nag-confirm or may confirmation po si retired Police Colonel Royina Garma. Kayo, sir, anong kondisyon nyo or sinong gusto nyong makaharap sa mga future hearing po ng Senate? Yun nga, sinabi na nga yung absent, lahat ng absent na inibitahan namin na hindi nagdating, like Colonel Garma, Colonel Leonardo, who are under the custody na nakakulong, no? Under contempt, cited in contempt doon sa lower house, sa Quadcom, nakakulong sila ngayon, kailangan ipadala yung dito sa amin. If there still remains the interparliamentary or interchamber courtesy. Dapat pagbigyan din nila kaming matanong yung kanila mga resource person na nakakulong ngayon, ipadala rin nila sa amin para matanong rin namin. At yung si Kerwin Espinosa, yung drug lord na si Kerwin Espinosa, kailangang pumunta at sagutin yung mga tanong galing sa members ng committee. At yung sinasabi nila na yung driver ni Laila de Lima na si Ronnie Dayan, kailangang magsipot ninyo sa hearing para matanong natin. Sir, ang sabi po ng Asahan nyo na pagka si Bato de la Rosa ang isa sa umupong senador at nag-interrogate mga kababayan kina Garma at doon sa iba pa na mga umamin sa Quadcom, baka malaki ang posibilidad mga kababayan na ganun din ang gawin niya. I-interrupt niya, pasukan niya, at saka singitan niya kapag ka nagsasalita para mawala sa focus yung mga resource person. Ano po, katulad ng ginagawa niya kapag ka may hearing siya sa Senado, talagang kung makikita nyo, ugali na naman niya na talagang i-interrupt at pasukan etong mga resource person para mawala sila sa momentum ng pagpapaliwanag po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. To this point, may chance po bang dumalo kayo sa House Quadcom hearing or wala po talaga? Pakisabi sa kanila, Christian, na hintayin na lang nila na hindi na ako senador. At pag hindi na ako senador, I am no longer representing my institution na ayaw kong mabababo yung Tandaan nyo yung araw na to ngayon na napanood nyo sa akin to. November 6 mga kababayan. Sinabi mismo ni Bato de la Rosa na hintayin ng Kamara na hindi na daw siya senador. So ano ang dapat gawin ng mamamayang Pilipino? Abay di dapat wag nyo nang iboto para sa sunod, hindi na siya senador at may kalayaan na siya na umattend dun sa Kamara mga kababayan nang hindi na ginagamit ang saya ng Senado. As I've said, kung swapang Kung lang ako ongoing na pa, sir. pagkatao, kung magkasarili lang ako, kung selfish lang ako na tao, pag mention sa pangalan ko, nandun na kaagad ako. Kasi gusto kong linisin ng sarili Ano ko. ba? Pero meron akong institusyon na ni-represent. That is the Philippine Senate na ayaw kong madamay dito sa aking sariling problema kung meron man akong problema. Shifting topics now, sir, only have few minutes left. Nabanggit nyo na po, no, yung sa Senador, konti lang po. And as we all know, 2025 midterm elections is also approaching. Kamusta, sir, ang paghahandaan nyo po for your re-election bid? At yun nga po, yung PDP laban, solid pa rin po ba, sir? And are you trying to get the support of Vice President Sara Duterte para po makatulong sa inyong kampanya? Pakinggan nyo. Well, I have already gotten the commitment of both the former President Rodrigo Duterte and Vice President Inday Sara Duterte that they will campaign for us, yung mga PDP senators. So, na-confirm niyo yun, sir. Kinonfirm po ni VP Sara sa inyo na she will campaign for the PDP laban bets? si President Duterte ang nag-confirm na mga kampanya siya para sa amin. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, sabi niya, tutulungan kita. Tutulungan kita, meaning ako. Tutulungan daw niya ako. I don't know with the other candidates. Mm-mm. So paano sina Bato de la Rosa? Sina Bato de la Rosa, sina Bongo.
'Di ba kung si Bato de la Rosa lang yung pinangakuan ni Sara Duterte na tutulungan, paano ang kandidatura nitong sina Bongo? Sabagay mga kababayan, kung may samaan nga talaga ng loob, hindi talaga tutulungan ni Sara Duterte etong si Bongo. Kasi eto maliwanag dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa na siya lang yung isa sa pinangakuan ni Sara Duterte na tutulungan. Pero si Digong naman mga kababayan, handa naman tumulong sa kanilang lahat. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. How big of a support itong makukuha nyo, sir, from the father and daughter tandem na endorsement po? And at the same time, how big of a challenge din knowing na in this current political climate, medyo nagkakaroon po ng division between the Marcoses and the Dutertes. Medyo challenging ba ngayon, sir, itong pagtakbo nyo ngayon sa 2025? Yan. Very challenging. Dahil parang lumalabas na kami ang political opposition ngayon, di ba? Parang lumalabas na kami ang political opposition. Although we don't want to hold that title, pero pagtingin talaga na Malacanang, parang kalaban na talaga kami. So, Hindi kasi, mga kababayan, mali yung sinasabi ni Bato de la Rosa dito. Ang tumitingin na kalaban sila. Tinitingnan nilang kalaban ng Malacanang, mga kababayan. Sino ba unang tumira? Ang Malacanang ba o etong mga Duterte? Di ba mga Duterte, mga kababayan, tinira nila etong si PBBM una. Tapos palalabasin ni Bato de la Rosa, ang tingin daw ng Malacanang sa kanila ay kalaban. Sino ba yung nanira? Gamit ang Senado, siniraan etong si PBBM. Nagpauso ng investigasyon na Pidea Leaks at naniwala sa mga kwento ni Jonathan Morales para sirain si PBBM. Sino ba mga kababayan? Si Bato de la Rosa. Tapos ngayon sasabihin nila, palalabasin nila, ang tingin sa kanila ng Malacanang kalaban. Hindi ganon mga kababayan. Sila ang tumuring na kalaban sa Malacanang. Yan ang totoo dyan. Kasi sila agad ang unang nanira at nagsagawa pa sila ng mga maisog rally na yan para patalsikin lamang si PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. very challenging talaga. Dahil unlike the candidates coming from the administration, they have their local support. Swerte mo, Bato de la Rosa, kasi sinuportahan ka dati ng Marcos loyalist. Kung hindi kayo dinala ng Marcos loyalist, ewan ko lang kung naandyan kayo ngayon. Pero ngayon mga kababayan, alam naman natin pare-parehas na yung mga Marcos loyalist na talagang sumusuporta sa mga Marcoses, hindi na dadalhin ang mga kaalyado nitong si Duterte. Lalo na yung mga nanira kay PBBM nung panahon mga kababayan na nagsasagawa itong mga ito ng mga Pidea Leaks na yan para lamang gibain ang pangalan ni PBBM. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga LGUs na konektado doon sa Malacanang ay obligadong sumuporta sa kanila at mag-host sa kanilang mga rallies. Kami, sino mag-host sa amin ng rally? Kung meron man diyang LGU, gobernador or mayor na gustong mag-host ng rally, magdadalawang isip. Ang sabi nga sa akin, huwag na muna siguro ngayon sir dahil baka masuspende kami. Hindi na muna kami magkuhan sa inyo, magpakita ng suporta dahil baka Matatalo talaga kayo ngayon. Kasi sirang-sira na kayo sa publiko. Kaya talagang may kalalagyan kayo pagdating ng 2025, midterm election, asahan nyo na sa kangkungan kayo pupulutin. Dahil sinira nyo ang tiwala ng taong bayan, masyado nyong ginamit ang kapangyarihan ninyo para ano? Para protektahan ang mga kasamahan ninyo. Yan yung katotohanan dyan. Ano po, lalo kayong nasira, itong mga ito, lalo silang nasira sa publiko nung minsang ipinagtanggol nila etong si Kibulok mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Suspende kami. So talaga very challenging ang aming sitwasyon ngayon. But then again, ipaubayan natin sa taong bayan. Anyway, ang taong bayan naman ang buboto. Okay. Kung anong desisyon ng taong bayan, tanggapin natin yon. Okay. What exactly lang, sir, balikan ko lang ng konti yung sinabi nyo na nakausap nyo po si VP Sara because si President Duterte nag-commit na siya to support, of course, the PDP laban. But personally, yung conversation nyo with VP Sara that she will help you dito po sa campaign na to, could you elaborate lang doon, sir, a bit kung pwede nyo ma-share? Basta nag-text lang siya sa akin na I will help you in the campaign. Yun lang. Yun lang. I will help you in your campaign.
Alright. Sir, as a last question, yung nag-viral po kagabi na incident kung saan po yung isang sasakyan with plate number 7 ay nahuli po ng ilang traffic officials. Sir, ano po ang masasabi nyo doon? Kilala nyo ba, sir, kung kanino yung sasakyan na yun? Ang masasabi ko lang, hindi yun ako. Dahil mahal yung sasakyan yun. How I wish, akin yun ha. Parang Escalade ba yun, yung sasakyan na yun? Pero hindi, wala po akong sasakyan na ganun. Mahal masyado yun. At pangalawa, hindi po ako tanga na maggamit-gamit ng plate number na 7 para bigyan ng tip yung mga drug lord na gustong mangambo sa akin, magpaambo sa akin na para magiging easy target ako. Hindi po ako ganun katanga na magamit ng mga number 7 na plate number. Ang dali mong ambusin yan. Okay. Siguro, sir, ano po, no? Baka hindi pa nagsasalita kung kanino man po yung sasakyan na yun, but nevertheless. So ito, ibang usapin na yan mga kababayan, pero maliwanag dyan, kita nyo naman kung paano maghugas kamay itong si Bato de la Rosa, at kitang-kita nyo naman mga kababayan kung paano niya pasinungalingan yung ibang sinabi ni Duterte na nagbibiro lamang daw mga kababayan. Tapos, ang lagi niyang ipinipilit mga kababayan sa mga interview niya ngayon, walang jurisdiction ang ICC dito po sa ating bansa. Yan yung malimit niyang sabihin mga kababayan. Pero maliwanag din naman na sinabi ni Senator Bato de la Rosa dito na hindi natin kontrolado ang ICC. So ibig sabihin, tumutugma ito sa sinasabi ni Secretary Boying Remulla na hindi tayo makiki-operate pero hindi natin sila pwedeng pigilan, mga kababayan, sa kanilang gagawin bilang pagrespeto na rin sa ICC na minsan nating naging kaalyado. Mga kababayan, ano po, minsan nating naging kaparte ng Pilipinas, mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung titingnan nating mabuti, isa rin sa nabanggit ni Bato de la Rosa dito na medyo mahihirapan sila pagdating ng campaign ng midterm election. Kasi nga mga kababayan, meron siya mga nakausap na tao na siguro nakikiusap si Bato de la Rosa na suportahan, i-promote siya mga kababayan sa darating na election, pero yung mga nakakausap niya ay tumatanggi daw. Mga kababayan, so ibig sabihin, medyo nakikita na natin kung ano yung kahantungan ng political career nitong si Senator Bato de la Rosa.